Isang magandang umaga po sa ating lahat. So tayo na po ay magsisimula na sa ating worship service sa araw na ito. So yung mga kids po, wag na po tayong masyadong maingay at wag na po tayong pag-alagala sa labas. At ating pong salit ng ating mga cellphone at ready po natin ang ating isipan sa mga awit nating awitin, maging rin sa mensahe na marinig natin mamaya. So, para po sa pagsimula ng ating service, magkaroon po tayo ng 1-minute personal prayer. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon upang humingi ng tawad sa mga kasalanan na ating nagawa. So, habang nakakadinig ng background music, tayo po ay manalangin. So tayo po ay magsiteng lahat at batiin po natin ang bawat isa habang inaawit natin ang ating welcome song. There's a welcome here, a welcome here. There's a pretty strong welcome here. There's a welcome here, a welcome here. There's a pretty strong welcome here. There's a welcome here. Si Pastor Pio para sa ating pastoral prayer. Tayo magsiteng lahat at tayo mananalangin. O dakilang Diyos, Amang Banal, makapangyarihan, siyang may likha ng langit at lupa, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil matatapos na ang buwan ng Nobyembre, subalit ang iyong biyaya ay hindi nauubos, laging tapat, laging bago araw-araw. Maging ang sandaling ito ay aming tinatanggap na bagong pagpapala na nagmula sa iyo. Pagpapala na ikaw ay aming maluwalhati, masamba, mapasalamatan. Pagpapala na ikaw ay aming maawitan at ang salita mo mapakinggan at magbago ng aming mabuhay. Panginoon, sa aming misyon na tema ngayong buwang ito, dalangin namin at nawa ay iyong loobin na ang Church ng Santa Lucia ay maging mission-minded. Hindi lamang tuwing November, kundi araw-araw ng aming mga buhay. Kami humingi sa iyo ng tawad sa aming mga nagawang pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Pakalinisin mo kami at bigyan mo kami ng pusong handang magpasakop sa iyong banal na kalooban habang kami ay natututo mula sa iyong salita.
Pagpalain mo, Diyos, sa aming mga awitan, ang aming pag-aaral, at ang mga kapatirang wala pa sa lugar ito, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa kanila. Ano man ang aming kalagayan sa aming mga buhay, dalangin namin, O Diyos, maging sapat ang iyong biyaya ngayong umaga upang kami ay katagpuin sa aming mga kalagayan. Dalangin namin ang mga kapatiran sa Damong Maliit, Caloocan at sa Japan sa kanilang pananambahan na meron sa mga sandaling ito. Baka gabayan niyo sila at pagpalain sa kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos, maging sa aming activities na mga parating, aming nilalapit sa iyo, O Diyos, yung camp, lahat ng mga preparations, lahat ng committees. Next week, Panginoon, ay aming gagawin ito. Dalangin naman yung pag-iingat at paggabay sa aming lahat. Sa mga kapatiran na until ngayon, Panginoon, ay nais sumama, pero nagdadalang isip, kayo po, Panginoon, ang magpakahayag sa inyong banal na kalooban sa bawat isa. Pagpalain mo kami, maging ang aming bansa na punong-puno ng maraming usapin, agam-agam, pagdududa at galit. Dalangin namin, O Diyos, kami na yung mga anak ay patuloy na maging kasangkapan upang ang aming bayan ay maihatid ang mensahe ng kaligtasang nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang aming bansa, ang aming mga pinuno, maging ang aming ekonomiya ay iyong ibangon, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Sa ating call to worship, Psalms chapter 150 verse 6, let everything that has breathed praise the Lord, praise the Lord. So para po sa ating pag-awit sa ating Panginoon, for our first song, let us sing, To God Be the Glory. Life
For our next song, let us sing Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting
Lord, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob po sa amin. Lord, salamat po sa mga biyaya na binibigay niyo po sa amin araw-araw, sa aming pagising at sa aming pagpunta dito sa church. Lord, tulungan niyo po kami at gabay niyo po kami upang lumalim ang aming relasyon sa inyo at tulungan niyo po kami upang mas matutunan po namin ang inyong salita at tulungan niyo po ang mga membro dito sa mga membro rin po na maaaring may karamdaman kaya hindi po nakapunta. Ikaw po bumabay at ikaw po ang magbigay sa kanila ng guidance. Lord, i-ready niyo po ang aming puso't isipan para sa mensahe na aming makakarinig mamaya. Lord, salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So bago po tayo dumako sa ating mensahe, makakarinig po tayo ng isang special number na pinaghandaan ng ladies.
Maraming salamat sa awit sa atin na binigay na inirender ng ladies sa Panginoon. At welcome sa bawat isang nakarating sa pananambahan at sa bawat isang mga bata na narito. Magandang umaga. Ating talata na pag-uusapan ay karugtong ito ng ating tema about missions. Sa ibang mga churches, meron sila activity na ginawa, iba nag-film showing, hindi ko alam kung ano yung ibang ginawa ng ibang mga churches. Sa atin ay hindi na natin pinurso yung supposedly tayo ay lalabas dahil marami tayong mga inaasikaso, lalo kapag kaaraw ng pananambahan. Pero ang ating mission ay tuloy-tuloy, hindi lamang tuwing November, ito ay tuloy-tuloy na ministeryo. Kaya yung sa ating tema na threefold ministry of Christian family, exalt, or evangelize, exalt, edify, or equip, then exalt yan ay temang panghabang buhay, hindi yan nawawala, hindi yan natatapos. Panghabang buhay na tema yan ng lahat ng mananampalataya. At ngayong umagang ito yun din ng ating pakatitignan about mission. Bilang pag-salita ng Panginoon, tayo magsitayong lahat at ating babasahin ang ating talata na pag-aaralan ngayong umaga sa kanyang salita sa 1 Peter chapter 2. Basahin ko sa inyo ang mga talatang ito. Beloved, I urge you to, as sojourners and exiles, to abstain from the passion of the flesh, which wage war against your soul. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Be subject to the Lord's sake to human institutions, whether it be to the emperor as supreme or to the governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good, put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover up for evil, but living as servants of God. Honor everyone. Love the brotherhood. God, honor the emperor. Tayo magsipong lahat. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tulad ng ating binanggit, ang ating tema ay about mission. Kaya ang title ng ating pag-aaralan ay particular about mission. Mission in a hostile world. Mission in a hostile world. Kapag sinabi po natin na hostile, sa Tagalog, ang ibig sabihin po nito ay hindi maganda ang pakikitungo. No? Laging galit. Hindi maayos ang pakikipag-ugnayan ng mundo sa mga Christians. Never na ang mundong makasalanan ay magiging kaibigan ang mga Kristiyanong sumusunod sa Panginoon. Never na ang mundong makasalanan ay magiging kaibigan ng mundong makasalanan. Never. Ang sabi ng salita ng Panginoon, friendship with the world is enmity with God. Ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipaglaban sa Diyos, sapagkat hindi mo pwedeng kaibiganin ang mundong makasalanan at the same time, kaibigan mo ang Diyos. It is an automatic result na kapag tayo ay nakikipagkaibigan sa mundo, hindi tayo kaayon ng Panginoon. Sa kabaliktaran naman, kung tayo ay nakikiayon sa Panginoon, automatic na resulta na tayo ay kamumuhian ng mundo pong ito. Ang sabi sa ating title, Mission in a Hostile World.
Ibig sabihin, kung aking ipapaliwanag sa Tagalog, tayo raw ay may misyon, may tungkulin, may dapat gawin sa lugar na kung saan ang mga tao ay namumuhi sa mga anak ng Diyos. Doon tayo may misyon. At yun ay isang napakahalagang dapat natin matandaan sa ating topic ngayon. Ang title, Hostile o Mission in a Hostile World. At para ipakita sa atin kung gaano ka hostile, kung gaano kalupit ang mundo sa church, siguro ang pinakasukdulan ng kalupitan na pinakita ng mundong makasalanan ay nang ipako nila ang ating Panginoong Hesus. At hindi pa natapos doon ang kanilang pagiging hostile sa mga believers, ang mga disciples ay kanilang pinatay. Ganyan po ang imahe ng pagiging hostile, ng hostility ng mundo sa iglesia ng Panginoon. At sinasabi, yung mga taong iyon, doon tayo merong tungkulin na misyon na ayon sa iniuutos ng ating Panginoon. Hindi sinasabi ng talata o ng Biblia na ang iyong misyon pupuntahan ay mga taong tatanggapin ka. Hindi sinasabi ng talata na ang misyon iyong pupuntahan ay yayakapin ka. Hindi sinasabi ng Biblia na ang misyon na pupuntahan mo ay mga kaibigan mo na mabait sa iyo. Ang misyon na pupuntahan mo ay mga taong namumuhi sa iyo. At sabi ko nga, bilang patunay na yan talaga ang kalagayan ng misyon na itinalaga sa atin, ay nung ipako si Kristo at ang mga sumunod sa Panginoon sa bagong tipan ay lahat nagkandamatay sa ilalim ng galit at puot ng sanlibutan. Kapag sinabi nating mission, ang translation niya na binigay sa diksyonaryo ay eto. Sabi ng Cambridge English Dictionary, mission is the action of sending someone to a place to do a particular job. So kapag sinabi natin tayo ay nasa misyon, nakita natin saan tayo pinadala, isang hostile na mundong makasalanan. Ngayon inuunawa natin ano ibig sabihin ng mission. Ito ibig sabihin na ikaw ay pinapadala, ikaw ay tinatalaga upang gawin ang isang bagay na iniuutos. Yun ang ibig sabihin ng mission. Ibig sabihin, meron tayong napaka-importanteng bagay na dapat gagawin sa buhay na ito. Saan? Sa mundong kung saan namumuhi sa atin at sa mga tunay na anak ng Diyos. Minsan sinasabi ng mga taong na aksidente, biglang nagkaroon ng pagkakataong muling mabuhay, o nagkaroon ng malubhang sakit, biglang gumaling. Ang karaniwang sinasabi nila, siguro meron pa akong mission na gagampanan sa buhay. Meron pa akong tungkulin na tutuparin sa buhay. Siguro kaya hindi pa ako kinuha ng Panginoon dahil meron akong mission gagampanan pa. Subalit kung tatanungin mo sila, ano ang mission? Hindi nila yun may papaliwanag. Lahat tayo po ay may mission na dapat gawin sa buhay na ito. Lalong-lalo na kung tayo po ay mga tunay na Kristiyano at mga anak ng Diyos. So kung tinuturing mo ang sarili mo, Kristiyano, mananampalataya, may mission ka na dapat mong gagampanan. May tungkulin ka na dapat mong tutuparin. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ibabaw bilang mga mananampalataya na parang wala lang at parang walang dahilan. Meron tayong misyon na dapat gagampanan. Ano ang ating misyon sa buhay na ito bilang mga Kristiyano? Ito ay gusto kong isummarize sa tatlo sa ating tema. Ang ating mission ay una is to evangelize the world. Tema natin yan sa buong taon. Narito tayo upang ipangaral ang mabuting balita ng Diyos.
So kung hindi mo ipinapangaral ang mabuting balita ng Diyos, you are not doing the mission. Na hindi mo ginagawa ang mission na yan. Hindi mo ginagampanan, hindi ka nagbabahagi, hindi ka nangangaral, hindi ka umaabot ng mga tao, you are not doing your mission. Sapagkat inutos ng Panginoon na lahat tayo humayo at ipangaral ang mabuting balita at hindi lamang ito sa mga manggagawa ng Panginoon, ito ay para sa lahat. So, we are here to evangelize, ibahagi ang salita ng Panginoon sa ibang tao na wala pang pagkakilala sa Kanya. Hindi sa loob ng church lamang dapat natin binabahagi ang salita ng Panginoon, kundi sa labas ng church ay nagiging bahagi din ng ating pamumuhay na ibahagi si Kristo sa mga wala pang pagkakilala sa Kanya. Bakit? Mission na dapat nating tuparin. Pangalawa nating mission, hindi lamang dapat evangelize the world, we are to edify or equip the church. Ibig sabihin, kaya tayo narito ay hindi lamang para abutin ang mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon, narito tayo para palakasin ang bawat isa. Kaya binigyan tayo ng mga tinatawag nating spiritual na kakayanan upang gamitin na ayon sa Biblia, the very purpose is to build up the body of Christ. Pangalawa nating mission yan. Kaya kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hindi mo ginagamit ang spiritual gift mo, you are not doing the mission. You are not doing the mission. Hindi mo pinufulfill ang iyong particular na mandato mula sa Panginoon. Pangatlo, we are here to exalt the Lord. The very reason why we're here is to exalt the Lord. So nakikita nyo ba yung tatlong iyon ay nakapaloob doon sa ating threefold ministry of Christian family. We are here to evangelize the world, we are here to edify the church, we are here to exalt the Lord. Pwede ba na sa tatlong yun, isa lang, every Sunday lang ako gagawa? Hindi. Sapagkat ang tatlong yun ay magkakaugnay na parang mga chain, parang mga kadenang magkakadikit, na hindi tayo pipili, pwede ba na ako ay hanggang doon lamang sa pangalawa? Wala na akong evangelism na gagawin, hindi. Sapagkat yan ay isang kadenang magkakadikit na tungkulin natin, mission natin bilang mga mananampalataya. Kaya magiging tanong natin, do you evangelize the world? Do you edify the church? Do you exalt the Lord? Tandaan natin, tayo ay nasa mission. Pero maraming mga Kristiyano para bang wala sa mission. Parang laging nasa vacation. No? Para bang hindi mo makikita nagmi-mission, para ang buhay laging nasa bakasyon. Kung mamuhay parang turista, laging iniisip ang hayahay at pagpapahinga ng buhay. Lagi kung ano yung mga bagay na madali at mga bagay na komportable, mga bagay na hindi makakaroon ng pressure at hindi magkakaroon ng challenges, doon lang sila magsesettle sa kanilang mga buhay na parang mga turistang naglalakbay sa dalampasigan at namumulot ng mga shells. Nakakalungkot na tignan ang mga pagkakataon at katotohanan ng maraming Kristiyano para lang misyon, parang laging nasa vacation. Hayahay lang, walang pressure, walang anumang responsibility, walang anumang push, basta okay na kung ano ang kalagayan nila. Tayo ay narito para tuparin ang isang misyon at hindi para abutin ang sarili nating mga ambisyon. Kaya narinig ko, kung di ka lang kung sino nagsalita dito sa harapan, tayo ay may mission, pero ang mga iba ay ambisyon lang ang pinagtutuunan ng pansin sa mga buhay-buhay nila at hindi tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Tayo ay narito para tuparin ang ating misyon at hindi para abutin ang ating pansariling ambisyon. Para sa mission at hindi ambisyon. Bakit tayo humihinga? Maraming mga Kristiyano masyadong ambisyoso sa buhay. Sa puntong ang kanilang tungkulin sa Panginoon ay kanilang hindi ginagampanan. Ang sulat ni Pedro ay napakahalagang paalala sa mga mananampalataya
na binigyan ng atas ng Panginoon. Kayo ay may misyon. Kayo ay narito sa mundong ito upang gawin ang napakahalagang bagay. Subalit alam niyo ba na ang sulat nito ni Pedro ay isinulat niya sa mga taong kasalukuyang dumadanas ng matinding pagsubok. Naku, kapag pinag-uusapan natin ng pagsubok, ano ang pumapasok sa mga Kristiyanong ang hinahanap ay ambisyon? Wala akong pera, pagsubok ko yun eh. Ay naku, may sakit ako, pagsubok yun eh. Kapag sinasabing pagsubok sa panahon natin, sa kaisipan ng mga taong walang mission, puro ambisyon, ang iniisip nilang pagsubok, yung mga bagay na hindi nila nakukuha dahil may mga challenges na pinagdadaanan sa buhay. No? Pero sa kanila, sa panahon na ito na sinulat ito ni Pedro, yung kanilang pinagdadaanang pagsubok ay dahil sila ay sumusunod sa Panginoon. At kung babasahin niyo yung Kapitulo 1, talatang 1 ng unang Pedro, makikita niyo doon ano ang kalagayan ng mananampalataya. Sila ay nagkandawatak-watak dahil sila ay pinaghuhuli at pinipersecute ng mga tao. Yun yung kanilang pagsubok na pinagdadaanan. Matindi na sila ay nanganganib ang kanilang mga buhay dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon ng Iglesia. Ngayon kapag sinabi mong, hindi ako makapag-mission, may pagsubok ako, tanungin mo yung pagsubok na yun. Laging may kinalaman sa material na bagay. No? Laging may kinalaman sa kanyang komportableng kalagayan na hindi ko magagawa kasi mukhang mahirap yan gawin. Kaya nga, nasasabi ko, maraming mga Kristiyano, wala talagang mission, puro lang ambisyon sa panahon natin. At ito'y dapat maging paalala sa ating lahat. Ito'y dapat maging aral sa ating lahat na meron tayong dapat gampanan. Hindi lamang sa loob ng 4 na sulok ng gusali ng bahay-sambahang ito, kundi maging sa labas ng mga taong nariyan na naglalakad na ating nakakasalamuhan. Alam niyo ba, isa sa mga dahilan na nagdalawang isip ako na ituloy ang mga gawain na mapambata ay ito. May kinausap akong isang nasa children ministry. Sabi niya, huwag ka basta-basta mag-i-invite ng bata. Sapagkat yan ay minor de edad. Kapag kami nangyari dyan sa lansangan, ikaw na nag-imbita, ikaw ang mananagot sa magulang. Bigla akong nag-isip. Hawak ko pa noon yung mga kabataang nagbabalibol, nagbabasketball. Mga minor de edad. Nagdalawang isip pa, paano may mangyari sa kanilang masama? At muntik na nga na mayroong nangyari. Pero matatakot ba dapat tayo? For our own safety? Dahil takot tayo sa responsibilidad at takot tayo sa pananagutan. Ayaw nating malagay sa alanganin. Pero sabi ko hindi. Kung ito ay gawain ng Panginoon, ang dapat ko lang gawin ay tuparin ito at bahala ang Panginoon sa lahat. Yun ay napakahalagang paalala sa ating lahat na minsan may pagkakataon sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag meron ng risk sa aking personal comfort, medyo magdadalawang isip na ako na ang mga taong ito ay aking aabutin. Pero sa panahon ito na sinulat ito ni Pedro, sila ay kasalukuyang dumadanas ng pagsubok at hagupit ng persecution dahil sila ay sumusunod sa ating Panginoon. At dapat natin gampanan ang ating mission anuman ang maging sitwasyon ng ating buhay paglilingkod sa ating Panginoon. At ilang mga prinsipyo ang gusto kong tignan sa talatang ito upang ating pag-aralan. Number 1, yan yung sinasabi kong mga Kristiyanong walang mission, puro bakasyon. Number 1 is to live in purity. To live in purity. Ang sabi sa talata, our mission is to transform, not to conform. No? Our mission is to transform the world, not to conform sa world. Meron akong isang post na ganito about consumerism. Consumerism.
What is consumerism? Ito yung ibig sabihin ng consumerism. Consumerism is a social, cultural, and economic phenomenon that is typically of industrialized societies. It is characterized by the continuous acquisition of goods and services in ever increasing quantities. So ang ibig sabihin ng consumerism, ito yung mga taong nahihiligang acquire ng bagay na hindi siya nasasatisfy, nasisiyahan, at lalo siyang maghahangad pa ng maraming bagay sa kanyang buhay. Parang hindi siya masatisfy. Ay lahat, pagka sinabi natin consumer, tayo yon. Ibig sabihin ng consumer, ikaw ay nagtatangkilik ng isang produkto. So ang ibig sabihin natin ng consumerism, parang meron kang gustong tangkiliking mga bagay-bagay na hindi ka masatisfy sa iyong buhay. No? Consumerism. At meron akong post na pinost nung nakaraan about consumerism. With consumerism shaping the minds of the masses. Ang ibig sabihin, yung ideya, yung kaugalian, yung kasanayan na dapat meron akong ma-acquire. No? Kaya ang mahal ng bayad sa mga advertisement. Magpalabas ka lamang ng ilang segundong advertisement, napakamahal na yan. Na bayad. Sapagkat ang tinatarget mo ay masa na kukonsumo ng iyong produkto. At sinasabi natin, with consumerism shaping the minds of masses, nadudun tayo sa puntong laging meron ako dapat mapapala dyan. Meron dapat ako mag-iipakinabang dyan. Gusto ko yung bagay na kasi parang meron akong magandang mararamdaman o masisihan ako kapag ka nasa akin yan. Yun ang utak ng consumerism. And with consumerism shaping the minds of masses, the gospel is packaged and sold like a product merely to cater to the desire of a sinful world. Ano ibig sabihin natin? Dahil sa maraming mga advertisements at mga bagay-bagay na napapanood natin na parang pinapakita, kailangan mo to, bagay ito sa'yo, masarap to, okay to sa'yo. Laging ganun pinapakita sa atin ng mundo at nasi-shape yung ating isipan, ay gusto ko yan, gusto ko yun. Hanggang ang sumaabot sa punto na ang salita ng Panginoon kailangan ng medyo i-shape, baguhin ng kaunti para maging katangkap-tanggap at maging kaangkop-angkop sa iyong sariling kagustuhan. No? Ganun na rin po ngayon. Kaya may mga tao ayaw nila ng mga preaching na masyadong harsh. Ayaw nila ng mga katotohanan na medyo direct kasi gusto nila yung consumerism. Na kapag kinuha kayo, merong akong ganansya at merong pakiramdam na okay talaga ito. At yun ang bumabalot sa kaisipan ng maraming mananampalataya. At pagdating sa paglilingkod, kapag wala ng pakinabang, ayaw ko na rin dyan. Kasi ang laging iniisip, dapat laging masaya para sa akin. Yung bagay na yan at anumang bagay na gagawin niya. Nandoon tayo. Mga Kristiyano na, nandoon tayo sa ganong klaseng kaisipan. Kaya isipin natin, ang hirap magtawag ng mga Kristiyano, maglingkod tayo. Bakit? Ano mapapala ko dyan? Ano mahitata ko dyan? Pero kapag ka-inoffer mo na isang bagay na gustong-gusto niya, bilhin mo to, kahit nasagad na siya sa kasalatan ng buhay, gustong-gusto niya, ipapangutang niya yan. Consumerism idea. Kailangan mo, pag pumasok ka ng SM, lahat ng mga produkto makikita mo, ang mensaheng binibigay sa iyo, kailangan mo ito. Kailangan mo ito. At naroon tayo sa ganong klaseng kaisipan na para ba lang tayong mga consumers na lahat ng kukuhanin natin dapat magdudulot sa atin ng personal na kaligayahan. Kaya sa ating panahon, ang hirap magtawag ng mga mananampalatayang mag-mission tayo. Sa panahon natin, ang hirap magtawag ng mga Kristiyanong lumabas tayo at mangaral tayo ng salita ng Panginoon. Bakit? Consumer-minded. Ganito ang nagiging attitude ng maraming mga Kristiyano. Kung wala akong mapapala dyan, para sa aking material needs, hindi ako interesado. Hindi ako interesado dyan. Ang sulat ni Pedro ay kanyang binigay sa mga mananampalataya sa panahon na hindi sila tanggap ng maraming mga tao. At ang sabi ni Pedro, live
a holy life. You are to transform people, you are not to conform with those people. Kung ang isipan ng mga tao is about consumer o consumerism, pag-acquire ng maraming bagay, then we are not to conform with those people, but we are to transform them sa kanilang mga buhay. At ang unang binanggit natin na ating main point is live in purity. Live in purity. Ang sabi ng talata na ating binasa kaganina sa unang bahagi, Beloved, I urge you, sojourners and exiles, to abstain from the passion of the flesh, that is living in purity. Ang akala ng maraming tao, para mawin mo yung iba, makigaya ka. Tularan mo sila. Gawin mo yung ginagawa nila. Makijoin ka sa kanila. Pero hindi. The biblical principle of mission is to become set apart, separate, ibang-iba ang takbo ng buhay mo sa ginagawa nila. Alam po ninyo, marami pong ganyang estilo ng mga churches na para sila ay maging para bang relevant at para maging sabihin ng mga ibang tao, ay medyo hindi ka tinatawag nilang hindi ka madaling abutin. No? Bakit? Kasi yung style ng buhay mo parang pareho lang namin. So, iniisip na maraming tao, para mawin kong tao niya, gayahin ko siya ng kaunti, lapitan ko siyang kaunti. Kung anong mga bagay na gusto ko niya, medyo gaya-gayahin ko rin. Para sa gayon, makakonik ako sa kanya. Pero sinasabi ng Biblia, hindi. The way for you to influence this world is for you to live separately, differently, hindi katulad ng mundong ito. Kaya ano sabi sa atin sa Romans chapter 12, verse 1 and 2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. That's how we evangelize the world. Sa pagpamagitan ng pagkakaroon ng buhay na iba at kakaiba sa buhay ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat kung ang buhay natin ay kapareho rin nila, anong liwanag ang makikita nila sa ating mga buhay at sasabihin nila, pareho lang naman tayo, wala tayong pagkakaiba. So palitan natin ang ating isipan para maging effective sa pagmisyon, dapat tayo ay nandoon sa linya ng salita ng Panginoon. To live a holy life. Kaya sinabi doon, abstain from the passion of the flesh. The passion of the flesh. Makikita nyo dito, doon sa sinulatan ni Pedro, meron silang kalaban outside government, mga religious leaders na pinipersecute sila. At the same time, ang number one nilang kalaban is their own flesh. Their own flesh. Hindi sinabi ni Pedro na layuan niyo yung mga taong umuusig sa inyo. Hindi, ang sabi nga ni Pedro, doon kayo may misyon sa kanila. Ang lalayuan ninyo, yung sarili ninyong laman. Yun yung kalaban. Yun yung bagay na nagcha-challenge sa lahat ng mananampalataya. And when we speak of flesh, it doesn't necessarily mean automatically about and particularly sa sexual desire. Anything na dinidiscern natin na nagiging balakid sa ating misyon ay fleshly desires. Anything. Relationships, goals in life, aspirations in life, anything that contradicts para hindi natin magawang ating mission ay sinful and fleshly desires. Kaya sinasabi natin, maraming mga Kristiyano walang mission, puro ambisyon. They cater, they try to achieve yung goal ng personal life na meron sila. Kaya walang nagmi-mission. Walang nagmi-mission. Alam po niyo, isa sa bagay na pinapapurihan ko sa buhay ni Pastor John Raging na ating kakilala,
Wala yung volunteer lang yun. Wala yung specific amount na nare-receive monthly. And yet, doon siya sa malayong lugar sa ibang bansa. Karay-karay niya ang kanyang pamilya. Nagmi-mission sila sa isang napakadelikadong lugar. Walang kasiguraduhan kung mayroon pa ba silang material na pangangailangan sa sumusunod na araw. Basta sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon. At minsan nagkaroon siya ng struggle paano yung pag-aaral kanilang mga anak. Iuuwi niya na lang dito o isasama niya pa rin doon. Kaya sa ating iglesia, kinausap natin ang 3 churches, pwede ba tayong magbigay ng tulong sa kanya kahit maliit, monthly. At nagpapasalamat tayo sa pangbagamat ang ating iglesia ay hindi ganong kayaman sa material at pananalapi. At least may monthly tayong binibigay sa kanya. Sapagkat hindi biro ang kalagayan ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. At yun ay dapat maging hamon sa ating lahat ng mga mananampalataya. To abstain from that passion of the flesh. Ano ba ang meron tayong ginugusto sa buhay na alam natin kapag pinupurso natin yon, yung paglilingkod natatamaan. Yung paglilingkod medyo parang nagkakaproblema tayo. Nawawala yung commitment natin sa bagay na dapat natin. Kasi meron iniisip. Ano yon? Basta sa akin, para sariling pagtingin, you take it from me, hindi not necessarily from the Word of God, but take it from me, ano ang bagay na kumokontra, humahadlang sa ating gawain na itinalaga ng Panginoon at sa pagbimisyon, yun ay sinful and fleshly desire, regardless how noble that ambition. No? Gaano man ka-noble yan sa paningin ng tao, kung yan ay specifically humahadlang sa isang particular na pinagkatiwala ng Panginoon, that is sinful, fleshly desires. At ang sabi ng salita ng Panginoon, you abstain. Hindi sinabi ni Pedro, iwasan ninyo yung mga nagbabanta, taguan niyo sila, ang pag-ingatan ninyo yung sarili ninyo na mga gustuhin sa buhay. No? Kaya actually sa Biblia, hindi problema yung mga persecutors eh. Ang problema yung mga taong masyadong nangangalaga at nagmamahal sa kanilang sariling buhay. At madalas kahit sa panahon natin yan, yun ang dahilan bakit marami mga tao hindi makapaglingkod ng totoo at ng tapat dahil masyado nilang mahal ang kanilang mga sarili. At ang sabi ng Panginoon, kapag hindi mo kayang ibigay ang sarili mo, hindi ka makakasunod sa Kanya. Hindi ka makakasunod sa Kanya. Kasi mas iisipin mo, mas pangangalagaan mo ang sarili mong kapakanan. Mas pangangalagaan mo at iingatan mo ang sarili mong buhay. At again, any desire that contradicts yung doon sa inuutos ng Panginoon sa aking pagtingin is a sinful fleshly desire. Sabi ng talata, you abstain. You abstain. Umiwas, lumayo, tumalikod, dumistansya, huwag lumapit. Kasi the more na nilalapit natin ang ating sarili, the more nahihirapan tayong makipag-battle. At ang mundong ito, ano ginagawa ng mundong ito? Yung fleshly desire na yun, mas lalong inalalapit sa iyo. No? Mas lalong pinapakita sa iyo. Mas lalong sinasabing, kailangan mo ito. So ikaw naman, ay oo nga, kailangan ko nga iyon. Ipupurso mo ngayon. Hanggang dumating ang panahon ng iyong commitment sa gawain ng salita ng Diyos, ng Panginoon, ay unti-unti nang pinanghihinaan. Bakit natin dapat iwasan ang bagay na ito? Sabi sa talata, abstain from that fleshly desire which war against your soul. Sabi doon, yung desire daw na yon ay parang nakikipagdigma ka sa desire mo na yon. Tignan yung isipan ng ginagawa ni Pedro sa talatang ito, no? Hindi niya ipino-focus sa
kung ano ang nararanasan ng mga Kristiyano persecution during that time. Hindi sinasabi ni Pedro, ang sama talaga ng mga tao yan, gusto kayong ikulong, gusto kayong patayin. Hindi niya binibigyan din yan. In fact, sa talata nito, mababasa nyo, magpasakop kayo sa kanila. At sinabi ni Pedro sa mga sumunod na mga talata, kung kayo may dumadanas ng pagsubok, abay matuwa kayo. Hindi binibigyan din, hindi kinukundina ni Pedro yung nararanasan nilang persecution, hindi nila pinaalalahanan ang mga Kristiyano, kayo, mag-ingat kayo baka huwag kayong masyadong magpakahalata na Kristiyano kayo huwag kayong masyadong mag-praise the Lord, baka makita kayo ng mga tao, huliin kayo. Hindi yun. Ang sinasabi ni Pedro, ingatan ninyo ang sarili sa mga desires ninyo dahil yung desire na yun ay parang nakikipagdigma, wage war against your soul. So ang tunay na digmaan, wala dyan sa labas, nasa inyo actually. Nasa sarili ninyong mga damdamin ang digmaan. Yung laban ninyo talagang totoo, nasa inyong sarili. At ang matindi niyong kalaban ay hindi ang mga gobyerno umuusik, kundi ang sarili niyong kagustuhan, yung sarili niyong laman. That's your main battle. Yun talaga ang binibigyan diin dito ni Pedro. Ngayon, sa panahon na ang ating isipan ay nasa consumerism, Pedro, wag na lang yan. Kasi ang gusto ko parang nag-a-acquire lang ng mga bagay na gusto ko yan, gusto ko to. Consumer Kaya no wonder, maraming mga iglesia hirap umusad sa pagmimisyon dahil sa ganong klaseng kaisipan. At ang sabi ni Pedro, umiwas kayo dyan. Lumayo kayo dyan. Huwag kayong lumapit dyan. Dahil yan ay pakikipagdigma ninyo. Pakikipagdigma ng inyong kaluluwa laban sa mga hindi magagandang ninanais ng ating mga sinful desires. At minsan, nung sinabi ni Peter, which war against your soul, minsan dito tayo laging talunan. Dito tayo madalas defeated. Dahil lagi tayong na-overpower ng sarili natin mga sinful desires. Again, pag sinabi sinful, anything that contradicts the very will of God is sinful no matter how much noble. That is sinful. At dito tayo laging nakatatalo ng laban sa ating mga buhay. So you abstain, sabi ni Pedro, you abstain. Lumayo kayo. Habang ang mundo pinapakita ito sa inyo, habang mundo ino-offer ito sa inyo, alam nyo ba na ang retirement ay pinag-uusapan na mas paagahin? Alam nyo po ba ang retirement 65? Pwede ka na mag-early retirement ng 50? At narinig ko, di ko alam kung totoo, ibababa ata sa 35? Na maaga mong ma-enjoy ang buhay, magpasyal-pasyal ka na lang, mag-travel ka na lang sa ganyang edad. At napapansin ninyo, marami sa mga Kristiyano iniisip din na pag ganyang edad, medyo dapat relax na ako. Kaya, patok na patok sa atin ang mga retirement benefit kasi by that time, ang iniisip natin, pupunta na lang ako sa beach, mamamasyal na lang ako. At wala na akong masyadong gagawin. Kaya, consumerism thinking ang meron na lumalaganap sa ating panahon. So you abstain from that sinful desire which war against your soul. And the sabi, keep your conduct honorable. Keep your conduct honorable among the Gentiles, so that they may see your good works, and then so that they may glorify God in the day of visitation. So under ng ating live in purity is for us to abstain, humiwalay, lumayo, umalis, dumistansya sa anumang bagay na mga sinful sa ating mga buhay
Pangalawa, make your conduct honorable. So meron kang iiwasan, meron kang gagawin. You conduct, ang sabi dyan, ikaw daw ay mamuhay ng isang kagalang-galang na pamumuhay. Saan? Sa loob ng church every Sunday? Hindi. Kung babasahin niyo ang talata, you conduct honorable among those people who persecute you. Among Gentiles, sabi sa talata. Mamuhay ka ng isang buhay na kagalang-galang sa harapan ng mga taong kumukutya at mga taong humahamak sa inyo. Mamuhay ka ng buhay na kagalang-galang sa mga taong gustong pumatay sa inyo. That's how you do your mission. That's how you live. Ganon daw natin inaabot ang mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Sa kabila na tayo daw ay sinampal sa kanan, ibibigay pa natin ang kabila. No? You conduct yourselves honorable among not the church, not the believers. Tayo, mababait lang tayo kapag kahalap natin, kapag mga Kristiyano, babait natin eh. Kapag kakasama Kristiyano, babait natin. Nahihiya tayo. Pero pagka sa ibang bagay na at ibang mga tao na doon na nagiging wild ang maraming Kristiyano. Kaya, no wonder hindi nakakaakit ng ibang tao para madala sa Panginoon. Dahil sinasabing natin, for us to become effective in influencing the world, hindi dapat tayo mag-conform, dapat tayo nagtatransform. Pero ang ginagawa ng mga tao, para maabot natin sila, gayahin natin sila. Yung salita nila, salitain natin. Yung pananamit nila, gayahin natin. Para sa gayon, makadikit tayo sa kanila. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi ganun ang pag-abot sa mundo. Nung si Kristo nagkatawang tao, malinaw ang kanyang pamumuhay na mayroong kabanalan. At ganun din ang parehong pamamaraan. How do we evangelize the world? You abstain, live with an honorable life, live in purity. Kaya lang problema natin ang mga Kristiyano, sa kapwa Kristiyano lang mabait. Pagka nasa ibang lugar na, ay hindi na nami-maintain ang pagka-Kristiyano. So sabi, keep your conduct honorable among those people who persecute you, hate you, and try to kill you. Honorable. So ang pagiging honorable ay hindi isang title. Ito isang pamumuhay. Gumawa ko ng certificate nung nakaraan. Meron kami certificate. Nagkaroon kami ng sa office ng community outreach program sa mga bata. Then may certificate akong ginawa. Nakalagay doon, this certificate of appreciation is given to honorable blank. Na sa panahon natin, ang pagiging honorable ay isang posisyon. Pag kami tungkulin ka sa lipunan, ang tawag sa iyo, honorable, mayor, blah, blah, blah. But having an honorable life is not a position. It is a condition how we live in this life. Yun ay isang uri ng pamumuhay na ating ginaganap dito sa mundong ibabaw. We abstain from the sinful desires and we live according to the will of God. Now sabi dyan, you abstain from sinful desire among the Gentiles. For what purpose? Sa talata, so that you may see, so that they may see your good works. Mamuhay ka ng kagalang-galang na buhay upang makita nila ang iyong mabuting gawa. Nakikita niya minsan yung buhay na kagalang-galang ay parang lenteng nagmamaximize ng iyong mabuting gawa.
No? Ang ibig ko sabihin ganito, para bang kung ikaw ay gagawa ng mabuti, pero sa kabuuan ng buhay mo hindi ka galang-galang, hindi na mapansin yon. Kahit magpakain ka ng 1,000 dyan. Pero alam ng mga tao, ikaw ay isang taong magnanakaw. Kahit anong gawin mong mabuti, may bahid yan. No? Bakit? Yung buhay niya hindi naman talaga ganun eh. Kaya hindi effective yung tinatawag nilang Robin Hood. Na magnanakaw siya tapos ibibigay niya sa iba. Dito makikita natin na yung buhay na kagalang-galang ay parang isang lenteng lalong nag-highlight ng mabuting gawa na ginagawa ng mananampalataya. So kahit ibigay natin ang ating buong buhay sa pagtulong, pero yung uri ng buhay na ginagawa natin, ang pinamumuhay natin, ay hindi kaaya sa Panginoon, mawawalang saysay yung anumang bagay na ginagawa natin na sinasabi nating mabuti. Subalit kung ating buhay sa biyaya ng Panginoon, tulong naman ng Espiritu ay lumalakad tayo sa katwiran ng Panginoon. Mas lalong na-highlight yung mga bagay na ginagawa natin at pinaparating natin sa mga tao. Kaya yung mga tao ngayon, kapag ang gobyerno namigay ng pera, tatanggapin nilang pera pero hindi ko iboboto yan. Hindi ba't ganun ang kalakaran sa ating bansa? Pag namigay ng ayuda, tatanggapin ko pero hindi kita iboboto sa susunod. So, ibig sabihin yung pagkatao mo nawawala ng saysay dahil lamang sa iyong buhay, yung binigay mo, ano na lang yan? Benefit ko lang yan. Kaya sabi dito, you live honorable life, then sabi sa talata, so that. Anong so that? Result. Produkto. Magiging kinalabasan nitong buhay nito ay makikita nila yung mabuti mong gawa. Yung mabubuti nating ginagawa. Manonotice nila. Na kaya nyo pala ginagawa yan, talagang sincere kayo. Totoo pala talaga kayo. Hindi kayo katulad ng iba. Ginagawa lang ito kasi meron silang mga personal na agenda sa buhay. Kaya lang nila ginagawa ito kasi meron silang mga personal interest sa buhay. May mga invested interest sila dyan. Masasabi na sincere pala talaga. Kaya nyo pala ginagawa yan kasi mahal nyo kami. Kaya nyo pala ginagawa yan kasi totoo talagang mga Kristiyano pala talaga kayo. So nakikita nyo na minsan ang ating mga ginagawa ay nawawalang kabuluhan sapagkat nagkakaroon ng questionable ang ating pamumuhay. Kaya sabi ng talata, you abstain from sinful desire, live honorable life among the Gentiles, nakikita nila, so that they may see, makita nila. Itong, the word sin nito ay hindi ibig sabihin nito ay parang nakita lang ng mata, kundi with an spiritual eye open, nakita nila, totoo talaga kayo. Nakita talaga namin, napapatunayan namin, totoo kayong Kristiyano. Hindi kayo yung hindi kayo yung, kaya lang kayo gumagawa kasi may mga personal interest. Hindi, nakita talaga namin, napatunayan namin. And the word see is not about naked eye, kundi spiritual witnessing, yung pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga tao. And then, sumunod na sinabi ni Peter, keep your conduct honorable so that they may see, second, so that they may glorify God on the day of visitation. Ano nakikita natin dito? Sa ating mission in a hostile world, hindi lamang nila kailangan marinig ang mensahe. Dapat nilang makita at maramdaman ang tunay na mensahe. Kaya hindi sinasabi ni Peter, pagka sinampal ka, ganti ka. Argabyado ka eh. No? Hindi sinasabi ni Peter yan. Sa halip, kapag kayo pinipersecute, lalo kayong mamuhay ng tama upang wala silang maging pula at makita nilang sinseridad ninyo bilang Kristiyano nang sa gayon, mabuksan ang kanilang mga mata, makita nila na sincere kayo at luwalhatiin nila ang Panginoon pagdating ng araw. Nung sinabi ng talata, so that they may glorify God, hindi sila magsasabi, ay praise the Lord, mayroon akong pagkain ngayon. Ay praise the Lord, ang ganda ng iyong sinabi. Hindi yun. Ang ibig sabihin that they may glorify the Lord, that they may become a believer and true worshiper of God because of what you do and how you live. Yun ang ibig sabihin nun.
na sa ating mga ginagawa at mga pangangaral na ginagawa, magkakaroon ng Kristiyano sa mga taong walang pagkakilala sa Kanya. That's what it means when the text says, you abstain from sinful desire, live an honorable life, so that they may see your good works and glorify your Father in the last days. Sabi dyan, so that they may glorify God on the day of visitations. Ibig sabihin, sa pagbabalik ng Panginoon, yung mga taong iyon na umuusig sa iyo, dahil gumagawa ka ng mabuti sa kanila, dahil binabahagi mo ang salita ng Panginoon sa kanila, dahil nag-iingat ka sa iyong pagsasalita at pakikitungo sa kanila, at lumalayo ka sa mga bagay na pwedeng magsira sa iyo, yung mga sinful desires mo, maaari sila makakilala nang hindi mo alam. Maaaring hindi mo nakita na sila ay tunay na na-convert. Pero ang sabi ng talata, they may glorify the Lord in the day of His visitation. When the Lord comes, doon nyo lang makikita, ay, nagbunga pala yung mga bagay na ginawa namin noon. Yung aming palang pagtitimpi ng aming mga sarili, yung aming palang paglayo sa aming mga pangsariling kagustuhan, nagbunga pala ng nalalaman, sapagkat sinasabi doon, maari sa huling araw, makikita ang mga pag-aawitan ng mga taong nakakilala dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. At ito gusto kong bigyan diin pagdating sa mission. Marami kasi mga churches, pag sinabing mission, magparami tayo ng members, local members. No? Basta maraming umupo dyan, masaya na tayo. Pero tignan nyo nga yung sinabi ng talata kung babasahin nyo. So that they may see your good works and glorify God in the day of visitation. Ano ibig sabihin noon? Kung tayo man ay talagang magbibigay ng 100% commitment sa church o sa paglilingkod sa mission, ang ating pagdanais ay dapat mas higit pang dumami tayo rito. Ang gusto natin ay talaga ang lahat ng narito ay kasamang magpupuri sa Panginoon pagdating ng araw. Marami mga churches, basta dumami ang nakaupo sa harapan, okay na yon. Pero hindi naman lahat ng nakaupo ay tunay na mga Kristiyano. Kaya anong ginagawa sa evangelism? Mga simple, mga medyo consumerism approach. O kailangan mo to, masaya dito. Pagka pumunta ka sa church namin, laging may pagkain, laging may pananghalian. Pag umuwi ka, ay walang magpipigil sa'yo, ay dali, dito ka muna, may fellowship pa tayo. Sa amin, basta magpunta ka lang sa church, maupo ka lang, magparami ka lang ng bilang, masaya na kami. Hindi ganun ang ginagawa dito ng Panginoon. Ang concern ng Panginoon ay yung mga haharap sa Kanya pagdating ng araw. Hindi yung nakaupo lang dyan sa harapan na nakikinig. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin ng salitang ito? Kasi maraming mga churches ganun, basta masayang nakaupo, okay na. Maraming nakaupo, okay na. Masaya tayo na maraming nakaupo, pero higit tayong masaya kung lahat ng nakaupo, kasamang magluluwalhati sa Panginoon sa Kanyang muling pagdalaw. Doon tayo higit na masaya. Doon tayo higit na nagluluwalhati. At tayo po ay masaya na so far, in a sense na tayo ay may mga batang narito, yung mga ulo, puro na itim, wala nang puti ako nakikita masyado, puro na buhok, wala na ako nakikita mga puting upuan masyado. Pero higit natin dapat mitiin na ang mga itim na ulong narito, sila rin mga ulong magluluwalhati sa Panginoon pagdating ng araw. Sapagkat marami tayong pagkakataon, ang mga batang maliit na 12, 13, pag nagka-girlfriend, nag-high school, nag-college, wala na sila. Naandun na sila. Hinablot na sila sa atin ng makasalanang mundo. Ilan na sa atin dito yung high school na, mga bata sila, high school na ngayon, wala na sa atin. At marami ako nakita mga kabataan ng mga babae, nakakasalubong ko dyan sa kanto, may mga boyfriend, may mga girlfriend sila. Wala na sila sa atin. Bakit? Iba na ang impluensyang tinanggap nila. Hindi na sila nakapabilang doon sa you transform. Nakapabilang sila doon sa you conform. Kaya ang buhay nila ay hindi na pinakakitaan ng pagsunod sa Panginoon.
Keep your conduct honorable among the Gentiles, so that they may see your good works and glorify your Father in the day of visitation. So number 1 is live in purity. Second, live in harmony. As Christians, our mission is not just to live in harmony or to live in purity, also to live in harmony. Ang ibig ko sabihin, yung ating mission ay natutupad if we live in submission. Tignan niyo ang ating unang talata, yung ating ikalawang talata na binasa kanina. Anong sabi? Number 1, una sinabi, Beloved, as sojourners kayo mga naglalakbay lamang, hindi kayo taga rito, you abstain. Live in purity. Second, live in harmony. How? Sabi niya in verse 13, be subject to the Lord. For the Lord's sake, to take to every human institution, whatever it to be, to the emperor, a supreme, or governors as sent by him to punish those who do evil, and to praise those who do good, for this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Let us people, or live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servant of God. Honor everyone. Love the brotherhood. Fear God. Honor the emperor. So makita natin our second point is live in harmony. Paano yun? Paano magkaroon ng buhay na merong harmonious relationship? Number 1, be subject to the Lord. Be subject to the Lord. Harmony starts. Ang tunay na harmonious relationship starts with our submission sa ating Panginoon. Yang sabi, subject to the Lord. Be subject to our Lord. Magpasailalim sa kalooban ng ating Panginoon. Marami mga Kristiyano, tinatawag ang Diyos, ang Panginoon na Panginoon, pero hindi naman nagpapasailalim ng kagustuhan. You cannot call Jesus your Lord if you don't submit sa Kanyang authority. Sapagkat pagka sinabi natin si Jesus Lord, nandoon ang automatic na implication na ako ay nagpapasakop sa Kanya. So number 1, how to live in harmony, submit yourself to the Lord. Sa panahon na ito na sila ay nagdaranas ng matinding persecutions, ang sinasabi ng talata sa mga mananampalataya, magpasakop lang kayo, huwag kayo magre-rebelde, huwag kayo magko-question sa kagustuhan ng Panginoon. Huwag niyong questionin ang kanyang pinaparana sa inyo. Huwag niyong question ang kanyang pamamaraan ng dealing sa inyo. Kung kayo man ay naghihirap sa Panginoon, don't question His wisdom. You submit to Him. Ibig sabihin natin dito ng submission, hindi ibig sabihin wala ka ng gustong gawin. Meron kang gustong gawin, pero pinapasailalim mo pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Magiging mahirap sa atin to do mission in a hostile world kung tayo ay hindi nagpapasailalim sa kalooban ng ating Diyos. Kung we are not living in harmony with God, it is very much difficult, almost impossible to fulfill that mission. Sapagkat ang mission ay nagagawa lamang ng mga taong handang magsabing, not my will, but yours be done. Tandaan natin ang unang sinabi,
na paalala, you abstain from your sinful desires. Ano ang kaugnayan yon sa submission sa Panginoon? Napakalaking bagay. Because if you don't submit sa Lordship ni Christ, the immediate and automatic conclusion is to follow my desire. Kaya nga nung sinabing, you abstain from sinful desires, hindi mo pwedeng alisin yung sinasabing, you submit to the Lord. Hindi pwedeng ihiwalay, hindi pwedeng baliwalain. So doing mission necessitates harmonious relationship first and foremost with the Lord. We submit to Him. We say, your will be done, not mine. And second, not just be subject to the Lord. Second, be subject to human institutions. Tayo rin daw ay magpasakop sa iba't ibang sangay ng pamahalaan sa mundong iba. Be subject. Be under of these institutions. Be subject to human institutions. Napakahirap, napakadali intindihin. Okay, magpapasakop ako sa aming gobyerno. Pero ilagay mo ang sarili mo doon sa panahon na ang gobyerno mismo ang nais magpabagsak sa Kristyanismo. You try to imagine, ikaw ang isa sa mga inuusig during that time ng mga taong ito. And then sinasabi ni Peter, huwag kayong magrebelde, huwag kayong mag-alsa, huwag kayong magsisisigaw dyan sa kalsada, pabagsakin. Huwag kayong papasok dyan sa grupo na at sabihin nyo, sirain. Hindi. Ang sabi ni Peter, ngayon kayo inuusig ng mga taong ito, dapat yung ipakita paano you submit. Dahil hindi kayo mga rebelde, na kayo yung mga matitinong mamamayan ng Pilipinas. May sapat bang basihan yung mga Kristiyano? Ang church ba noon ay may sapat na dalang para magrebelde sa pang-kaisipang pantao? Meron. Dahil sila hinuhuli at pinapatay ng hindi nararapat sa batas. Ngayon, kahit na walang kasalanan, gagawa ng kasalanan, pabagsakin lang. No? Sisirain na lang kung sino-sino mga tao. Mapakalaban sa politika, mapakakampi sa politika, gagawa ng issue at magmamanipulate ng istorya para lamang pabagsakin ang mga tao na niloklok ng Panginoon sa lipunan. Na kung tutuusin si Pedro ay merong sapat na basihan para sabihin, kayong mga churches, pumunta kayo sa bundok, magrebelde na kayo kasi kayo ay hinuhuli ng walang basihan. Kayo ay pinapatay ng ganun-ganun na lamang. Kayo kinukulong ng walang proseso. Merong sapat na dahilan si Pedro para sabihin. Pero ang sabi niya, hindi. Kahit gaano kasama ang gobyernong ito, maging mabuting mamamayan kayo. Maging mabuting mamamayan kayo. Sumunod kayo sa batas na naayon sa salita ng Panginoon. Sumunod kayo sa mga regulations na hinihingi ng pamahalang ito. As long na ang bansang Pilipinas, maging ang ating pamahalaan ay hindi gumagawa ng bagay na ating kasasama, ang inuutos sa atin ng salita ng Panginoon is, you submit to the authority. You obey. You live in harmony. You live in harmony. At ang sabi doon, kahit sino, whatever rank, sa emperor, pasakop kayo, sa gobernador, pasakop kayo, walang pipiliin. As long na sila ay nasa posisyon na nilagay ng Panginoon, ang ating trabaho, ang ating misyon bilang mga Kristiyano ay sumunod ng may katapatan. Dahil ang sabi ng talata, you live in harmony, submit to the authority, because this is the will of the Father. Kalooban ng Ama na kayo ay magpasakop. Kalooban ng Diyos na kayo ay magpasailalim, hindi lamang sa Kanya, kundi sa lahat ng tagapamuno. And then last lang sinabi ng talata, to live as people who are free, huwag niyong gamitan ng inyong kalayaan
Huwag niyo sabihin pinalaya at pinatawad na kayo ng Panginoon, gagamitin yung pagiging Kristiyano ninyo para kayo sumawata. Sabi, do not use your freedom to cover up evil. Maging katulad kayo ng mga lingkod ng Panginoon. Parangalan niyo ang bawat isa. Mahalin niyo ang kapatiran. Magkaroon kayo ng banal na takot sa Panginoon. Igalang niyo ang emperor. Ang ganda. Itong mensahe ni Pedro sa mga church na pinipersecute noon ay eksaktong mensahe rin natin sa mga churches ngayon. Lalo na't ang ating gobyerno ay nalalagay sa isang napakatinding issue. Paano ang church magre-react sa iba't ibang issue ng lipunan? Sinasabi ng talata, you submit. You submit. You live in harmony sa kanilang authority. Hindi ibig sabihin toleration ang binabanggit dito. Ang binabanggit dito is submission sa kanilang authority. Now, as we end, sinasabi ng talata, sabi ng ating title, Mission in a Hostile World. How do we do that? Live in purity. Live in harmony. Ito yung aking quote na gustong gamitin sa talatang iyan. Hindi ko ito na ilagay. Ibigay ko na lang kay Teng yung ating quote dyan. But as I end, the question is, ano ang natutunan mo sa mensaheng ito? Ano ang iyong natutunan sa mensaheng iyong napakinggan? Tandaan natin, tayo mga Kristiyano ay may misyon. Dapat gampanan. At hindi mga ambisyon na pagsarili lang. Tayo manalang. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya sa pag-aaral na ito. Maging ang aming church dito sa Santa Lucia ay may misyon na dapat gampanan. Sa dalawang simple at practical na bagay that we are to live in purity. We abstain from the sinful desires and live honorably among unbelievers. And to live in harmony, unang-una sa iyo at sa ibang tao. A simple way, principle, in doing the mission in a hostile world. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, Pastor Pio, sa mensahe na yung binahagi sa amin sa araw na ito. So, para po sa ating response song, tayo po ay magstay lahat. At awitin po natin ang Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, soldiers of the cross. We fly His royal banner, we must not suffer loss.
2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Maaari na po kayo mag-siyap. Lord, maraming salamat po sa mensahe na pinapakinggan, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, para magamit po namin to at mai-apply po namin to sa aming buhay at para ma-share po ang inyong salita sa mundong ito na makasalanan. Lord, tulungan niyo po kami at bigyan po kami ng desire para ma-share ang iyong good news. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Pio na yung patuloy na ginagabayan at inibigyan ng lakas upang ibahagi pa ang iyong salita. Lord, salamat po sa mga aming natutunan. Ito po ay importante sa amin upang lumalim ang aming relasyon sa iyo. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Ngayon dako naman po tayo sa ating announcements. Para po sa ating unang announcement ay ating family camp ay gaganapin po ay November 28 to 30. So, less than 1 week na lang po at makaka-trip po tayo sa ating family camp. So, sa Friday po, November 28, kung may mga lakad po tayo ay cancel na lang po natin to at since mas importante ang pag-serve sa Panginoon. So, since hanggang November 30 po tayo, yun po ay Sunday, wala po tayong prayer meeting next week at wala rin po tayong worship service. So, mariresume po ito sa first Sunday of December. So, Joint Ladies Fellowship mamaya 2 p.m. at functionaries for first Sunday, dapat po. Second. First. So, functionaries po, first Sunday po ng December. Sunday speaker po ay si Pastor Pio. Song leader po ay si Brother Cha. At ang song offering po ay ang Love Family. Para po sa ating prayer meeting sa first Saturday ng December ay speaker po ay si Brother Bell. Song leader po ay si Brother Sed. At ang testimony po ay Sister Beam at Sister Nan. So, ating Bible reading po nasa Isaiah 44 po tayo as of today. So, yung mga nanghuli po ay habol na lang po tayo. At ito po ang ating mga visitors, si Daniel Lance F. Buhayo at si Sofia Bella A. Siriaco. So, mari po ba kayong tayo para makita po namin. Yan. So, welcome po sa ating church. So, sana ay mapagtuloy ang iyong pagpunta dito. And so, marin po kayong magsiya po at mamaya ay pag-pray po namin kayo. So, kung wala na po mga iba pang additional announcement, tayo po ay mag-stay lahat at awitin po natin ang ating closing song, Onward Christian Soldiers. Onward Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus, flowing
Ito ng short meeting para sa camp. Tawagin natin ang ating dalawang bisita ngayon, yung lalaki at babae. Welcome sa pwede ba namin kayong ipag-pray dito sa harapan? Pwede ba yan? Sige, pwede ba silang lumapit? Ang nag-invite dito sa ating kay Lance IC, siya, Yesha. Ang nag-invite naman kay IC, sino yan? Yung katabi ni Kate. Yan. So, salamat sa kanila. At papasalamat din kami at kayo ay nandito. Huwag kayong mahiya. At feel at home lang. Okay lang ba na ipag-pray namin kayo? Okay lang. O, sige. So tayo mag-pray. Panginoon, salamat sa aming dalawang bisitang narito sa aming harapan. Salamat sa mga nag-invite sa kanila. Salamat dahil imbis na silang nasa labas, maaring nakikipaglaro sa mga kaibigan kabarkada, sila ay dinala nyo dito, Panginoon. Salamat sa mga kaibigan nila na dinala sila dito, Panginoon. Pagpalaan nyo rin yung mga nag-invite sa kanila. At sana yung kagalakan ng kanilang puso na maging instrumento mo ay patuloy nilang mararanasan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa dalawa pong nambisita ngayon na ingatan niyo po sila. Sana, Panginoon, ay kahit mga bata pa sila ay makita, matutunan, maranasan nila ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Ingatan niyo rin sila sa kanilang mga ginagawa, kung maaari sa school, at maging ang kanilang pamilya ay pagpapalaan mo rin, Panginoon. Maging sa amin po, Panginoon, mensahe na pinag-usapan na we are doing mission in a hostile world. Kami rin ay gamitin mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi lamang sa apat na sulok ng bahay sambahang ito, inaasahan mo na ang iyong salita ay aalingaw, kundi hanggang sa labas, Panginoon, kung saan mo kami tinutungo, dinadaho, ang iyong salita ay marinig. At ang aming pamumuhay ay maiaangkla namin sa mensaheng aming ipinaparating. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na lumayo, umiwas, hindi sa mga taong masasama, hindi sa mga taong unbelievers, hindi sa mga taong walang pagkakilala sa iyo, kundi tulungan mo kaming lumayo sa aming mga personal, mga aspirations in life na maaaring humadlang sa aming pagsunod sa iyo. Panginoon, salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming pagligtas. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures He belongs. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Magsipo muna lahat. So para lang sa mga kasama,